mawawala ka, di na iibig pa. Sorry, ihanda mo na yung tape recorder. I-record natin lahat sa linya. Nakanda ka na ba ha? Rosa, kaya mo yan. Lakasan mo lang yung loob mo, ha? Hindi makakasama sa Emil, may pinadala ka raw. Pagpasta mo ito, Rosa Camila. Ano lang yung sulat, ha? Rosa Camila. Governor Leandro Montemayor of the province of San Dionisio is definitely back in the swing of things. No, I can manage. Glad to be on my feet again. Governor, naniniwala po ba kayo sa binabalita ni Congressman Valiente tungkol sa lalaking isa daw sa mga kidnappers ng mga anak ninyo? Maniniwala ba kayo sa isang tao na kung kaya naging congressman ay nandaya sa eleksyon? Isang taong walang utang na loob? Ha. Pero mayroong gustong iparating sa lalaking iyon ang aking anak na si Ernestina. Sa pagkakaalam ko, lahat ng kidnappers namin ay namatay dahil nga sa aksidente. Pero kung isa nga siya sa mga kidnappers namin, kailangan walang ganti. At meron din hong dapat panagutan sa amin si Congressman Valiente. Ang tanong ho bakit napasa kamay niya ang kidnapper ng aking mga kapatid? Nakakainis. Ang tindi talaga pumapil ng magkapatid na yan. Baka naman nakakalimutan mo. Mga kapatid mo rin sila. Sobra na sila, Mami eh. Grabe sila pumapil. Si Ernestina at si Alberto. Ano magagawa mo? Sila ang flavor of the month ngayon ng daddy mo. Baka naman ikaw pang masira ngayon. I can handle this. Kulang pa ang bala ko para kay Alberto. Sabi ni Ernestina, paghahatian daw namin lahat ng makukuha sa ransom. Di lang ang nanay mo nagbigay. Pati ang dati mo nagbigay din para sa kanya. Sa pagkakaalam ko, pero meron kaming kahati, pero hindi ko na alam kung sino. Dahil hindi naman kumpleto yung nakuha namin doon eh. Wala bang iba pang nakakalam sa kinuwento mo? Si Ernestina, no? Pinatay na niyang lahat ng kasama namin. Siguradong pagbubulaan ang kalaman yun. Wala na akong maisip pa. Kailangan ko ng ebidensya na nagpapatunay na totoo lahat ang sinabi mo. Cellphone o kasulatan, kahit ano. Emil, Governor. Wala bang kaalam-alam si Alicia tungkol sa nangyari sa amin ngayon ni Valiente? O baka naman talagang nanadya siya sa pagpunta niya sa ospital? Hmm? Asturias. Elaine, Governor? cancel all my appointments for today. Pupunta ako kay Alicia. But Governor, your meeting with Mr. Vice President is in 3 hours. Puros kasi nungalingan lahat. Pinakita niya sa akin. Puros kasi nungalingan. Pasalamat ka na lang, hindi ka pinapatay. Si Daddy,
Kailangan malaman niya lahat ng ginawang kahayupan sa akin ni Ate Ernestina. Alam mo, nasisira na ang ulo ko sa kaiisip kung paano ko ito may explain kay Daddy. Aba, masisira tayong lahat niyan. Kumusta na yung lugar na pinagtaguan kay Rosa Camila at kay Ernestina? Kagabi ko pa ako pinalilinis sa mga bago kong tauhan yung pinagtaguan ng mga kidnappers. Yung Panfilo. May warrant of arrest na tayo mamayang gabi, base sa isang complainant. Huwag na kayo magsama ng maraming tao. Kapag nahuli niyo siya, kung magagawa niyo, patayin niyo na rin siya. Hindi madaling mahanap ang pamilya ni Gandong. Dahil si Gandong mismo, hindi niya alam kung saan sila nagtatago. Pero, ipapahanap ko sila. Marami nang nagtutugma, nagko-corroborate ang statement, mga katotohanan. Lalo na't meron pang perang nahawakan sila na nanggaling sa unang bahay ni Ernestina. Alicia, kailangan ko tulong mo. Mahirap mangako sa'yo, Carlos. Si Leandro. Alam ko, pero sa susunod na congressional hearing, ipapasok ito kagad. Kung madadamay si Leandro, hindi ko may papangako sa yung kooperasyon naming mag-ina. Pero kung tawagin bilang witness si Rosa Camila, wala kang choice. Hindi mo pwedeng pigilan ng Kongreso. Sa isang banda, kailangan malaman ng buong mundo kung anong nangyayari. Ang kinatatakot ko lang ay baka masira si Leandro at ang maging susi sa pagkasira niya si Rosa Camila. Hindi ko mapapayagan yon. Pinahanga mo sa punti mo kay Gandong. Ako rin naman pinahanga mo eh. Napakatapang mo kagabi. Takot lang ako mapatay. Rosa Camila. Hi. Rosa Camila, hindi mo ba ako sasamahan sa loob? Nasa loob si Mama tsaka si Congressman Valente. Hindi kayo matitrace sa atin ang perang pinabayad kay Ernestina. Sir, malinis po ang pera. Hanapin mo si Alberto. Ipa-discredit ka agad si Valiente. Make it appear na gumagawa siya ng false witness para sa kanyang congressional hearing. Yes, Gov. Ayusin mo lahat ng schedule ko. Kung hindi ako makakapunta kay Alicia, siya at si Rosa Camila ang papuntahin mo sa akin. I'll do that, sir. Tita Alicia? Congressman Valiente, pwede po ba iwanan niyo muna kami ni Ernestina? Hindi ako mo yata. Tita Alicia, isa po ba siya doon sa mga sinasabi nilang kidnappers na Hindi lahat ng tao pwede mong lokohin, ha? Pero Tita Alicia, Diyan ay para sa ginawa mo sa anak ko. Congressman, totoo bang nandyan ang kidnapper? Lalabas ang lahat ng mga ito sa hearing. Pwede ba magkitira lang kayo? I have a statement to make. Isa nga siya sa mga naging kidnappers namin. Pero ang tanong ko lang, ay paano napunta kay Congressman Valiente ang kidnapper na ito? At ikaw pa ang kaaway na aking ama, di ba? Totoo ba kayo? Fridays, ang bilok ko. Baka naman sabihin mo na naman kay Kuya Alberto mo itong na-dress natin dito. Sa pagkakaalam ko, ikaw nagpunta kay Alberto para makuha nila ako. Niisip ko lang, anong mapapala ni Ernestina sa pagpapakidnap kay Rosa Camila? Ano pa? Di para sirain kayo kay Go. Tuso yun. Talagang hindi ko siya mapapatawad eh. Bukas nga, Emil, pakitanong mo kay Elaine kung kailan ko pwedeng makausap si Leandro. Ang alam ko, nagbabalak si Leandro na kausapin kayo eh.
Ha? Eh, para ano? Aba, napanood ko sa TV kanina. Pati na si Rosa Camila. Yan pa nga pala isang problema. Rosa Camila, hindi naman ako sa nakikialam sa pakikipagkaibigan mo kay Carlito. Kaya lang, huwag mong kalilimutan na ang ama niya ay kalabang mortal ng daddy mo. Eh bakit kayo? Kaibigan niyo rin naman si Tito Carlos at si Tita Cynthia. Iba ang pagkakaibigan at iba ang pag-iibigan. Kung kailangan kong lumayo sa kanila, kaya kong gawin. Ikaw, kaya mo bang gawin yung kay Carlito? Dumating ka pa. Alam mo, hinihintay pala ka rito ng magdamag na nakahubad. Siguro namatay na ako sa pulmo niya, no? Masanay ka na sa akin. Akala mo naman mabibili mo ako sa isang singsing lang. Pagkakaalam ko sa Bicol, nabibili ka ng 1 kilong bigas. Para lang maitawid mo ang gutom ng pamilya mo, 10 ng mga kapatid mo. At nang mapadpad ka naman ng Maynila, alam kong palipad-lipad ka rin sa kahabaan ng timog. Ayoko sanang isipin mo na matabang isdang ito ay tanga. Miss Clarissa Rosales, a.k.a. Dolores Bartolome. Well, Alberto, mahal na ako ngayon. Kaya next time na gagawin mo ulit yun, kailangan mas malaki pa ito ang bibigay mo sa akin. Isang tingin pa lang doon sa mamang nakahiga sa kama. Kinabahan na po ako. Alam ko, isa siya sa mga kidnappers namin ni Rosa Camila. Naiyak na nga lang po ako Gusto kong sugurin si Congressman Valiente. Ang tingin niya sa akin, parang may pinaplano. Naglig na sa press. Nakasangkot ka raw sa kidnapping. Bakit hindi po siya sa akin rumesbak kung ganun? Bakit dun sa anak ni Congressman Valiente? Masyado naman po yatang coincidence yung kung kikidnapin din yung anak ni Congressman Valiente. Wala naman silang kinalaman, di ba? Si Alicia, si Rosa Camila, anong sabi nila? Palagay ko po, nabe-brainwash na ni Congressman Valiente si Tita Alicia at saka Rosa Camila. Siya malamang ang nagbibigay ng mga mental suggestions sa mag-ina. Basta nung pagpasok ko sa kwarto, nakita ko nag-uusap si Tita Alicia at saka si Congressman Valiente. Paglabas ko naman ng kwarto, naabutan kong magkayakap si Rosa Camila at Carlitos. Na kami, Governor, tungkol sa assassination attempt sa inyo. At walang kinalalaman dito si Tangko at ng kanyang mga tauhan. Nagkapalitan ng pera 1 week ago bago nangyayari yung attempt sa inyo. $1 million. Meron din nga pala kaming bagong lead, Dad. Yung right-hand man ni Tangko ay nagbibigay ng feelers na gusto niya nang lumutang dahil gusto niya nang
umamin dun sa participation niya sa boss niya. Wala ako natatanggap na ganyan. Sa aming tumawag. Kala ko ba full cooperation tayo dito? Mr. Yabes, kahapon lang namin nakuha yung mga lead na yan. Mamaya na kayo mag-away. Ipunin muna niyo yung sinasabi ninyo at nang mapag-aralan natin kung totoo yon o bogos. Maiwan muna kami ni Alberto dito. Sige po, Gov. Dad, excuse me. Morris. Waiter. Gusto ko ipunin mo lahat ng tao mo, ha? Para mahuli natin yung... Kompleto na ba ang file ni Carlos Valiente? Nag-iipon na kami, Dad. Good. Yung lead na sinasabi niyo, makakausap ba si Amores para malusot na maidamay natin si Carlos Valiente, whether as a suspect or the mastermind sa tangkang pagpatay sa akin? Susubukan namin, Dad. Huwag mong subukan. Gawin mo. Ang lahat na magagawa natin para masira ang Carlos Valiente yan. Gawin natin. Umaga po, sister. Good morning po, sister. Good morning po, sister. Good morning, sir. Bisitahin ko lang pasyente. Eh, nasaan yung madre na pupunta rito? Wala ho siya. Sige po, pumasok po kayo. Kung talagang kidnap niya ang nangyari kay Ernestina, ba't dinamay pa niya si Rosa Camila? Well, para hindi mahalata. Hindi. Palagay ko may mas malalim pa na dahilan doon. Bakit hindi niya pinatay si Rosa Camila para mas convincing? 'Di ba? And besides, knowing Ernestina, malaki ang galit nun sa lahat ng kapatid niya sa labas. Especially Rosa Camila. And like I said, mas convincing nga kung pinatay niya yun. At least nakaganti na siya. At may mga tanong tayong dapat sagutin. Kung talagang plano ni Ernestina lahat to, bakit? Anong connection ni Alberto at ni Panfilo? At bakit parang walang alam si Panfilo sa nangyayari? Na dapat nasabi na niya sa atin. Hindi ba? Ano nangyari? Nagdalasan lang ho kami. Tumigil na ho siya. Pare, hindi na humihinga to ah.